Ayos pa. Bulong ni Juan sa sarili. Napangiti siya sa posibilidad na mas mapadali ang kanyang gawain gamit ang talino at pagkamalikhain. Ayos ito! Hindi ko na kailangang buhatin. Palulutangin ko na lang. Bilis, subukan natin kung gagana. Maingat na tinali ni Juan ang mga palayok gamit ang matibay na tali. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang gawa, napangiti siya sa tuwa at pagkamangha sa sarili. Pakiramdam niya ay matalino siya sa kanyang naisip na paraan at sigurado siyang mas mapapadali nito ang kanyang paglalakbay. Ang talino ko talaga minsan. Dapat siguradong matibay ang tali. Sinigurado niyang mahigpit ang pagkakatahli ng mga palayok. Siguradong hindi ito matatanggal sa gitna ng ilog. Sinimulan na ni Juan buhatin ang mga palayok. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat at pananabik. Dahan-dahan niyang inilibot ang mga palayok sa malamig na tubig ng ilog. Tinitiyak na mahigpit ang pagkakatakbi ng bawat isa. Habang unti-unti silang lumulutang palayo mula sa pampa, napangiti si Juan, ramdam niya ang tagumpay ng kanyang munting plano. Pinanood niya ang mga palayok na tila maliliit na bangka, dahan-dahang sumasabay sa agos ng ilog, puno ng tuwa, pagtataka, at pagkamangha sa kakaibang tanawing kanyang nilikha. Ayan! Parang bangka na sila. Pinapanood ni Juan na dinala ng agos ang tatlong palayok na nakatakli sa gitna ng ilog, dahan-dahang lumalayo habang sumasabay sa agos. Napangiti siya, iniisip na napadali ang kanyang trabaho dahil sa kanyang talino. Wala siyang kamalay-malay na may nangyayari pala na hindi niya inaasahan. Makakauwi na rin ako nang hindi pagod. Biglang bumilis ang agos ng tubig at napansin ni Juan na napapalayo na ang mga palayok. Napalitan ng kaba ang kanyang saya at nagsimula siyang mag-alala kung paano niya masusundan ang mga ito. Sa bawat segundo, lalo pang lumalayo ang mga palayok at tila ba tinatangay sila ng ilog papalayo sa kanya. Nako, baka hindi na makarating ang mga palayok sa bahay. Sinundan ni Juan ang mga palayok, ngunit nawala na ito sa paningin niya. Hinanap-hanap niya ang mga ito sa malawak na palayan, umaasang muling masisilayan. Ngunit kahit anong pilit, tuluyan na silang naglaho. Saan na kaya napunta ang mga palayok? Pinausap ni Juan ang sarili, iniisip kung dapat ba niyang binuhat na lang ang mga palayok. Ngayon, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang katamaran at nagsisisi siya sa naging desisyon. Tahimik siyang napabuntong hininga, iniisip ang mga maaaring nangyari kung hindi siya nagdalawang isip. Kung kinarga ako na lang sana, baka nandito pa ang mga palayok. Siguro, hindi ako dapat naging tamad. Malungkot na umuwi si Juan ng walang dalang palayok. Mabigat ang kanyang pakiramdam habang iniisip ang sasabihin sa kanyang ina. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Paano ko kaya ipapaliwanag ito kay nanay? Baka magalit siya kapag nalaman niyang wala akong naiuwing palayok. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Pagdating sa bahay,